Pinalagaan ng grupo ng mga manggagawa ang 50 pisong aumento sa kanilang sahod. Git nila, masyado manong maliit ang naturang wage increase para ho yan sa mga manggagawa sa Kalakang, Maynila. Report mula kay Vic Suminta. Minaliit ng grupo ng manggagawa na miyembro ng 20th Congress ang 50 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Eddie San Fernando na masyadong maliit ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa NCR. Batay sa desisyon ng NCR Wage and Productivity Board na inanunsyo ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, magiging epektibo sa July 18 ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Dahil dito, ang magiging daily minimum wage sa NCR ay 695 pesos mula sa dating 645 pesos para sa non-agriculture sector at 658 pesos mula sa dating 608 pesos para sa agriculture sector, service at retail establishments na may 15 empleyado o mas mababa pa, at manufacturing establishments na regular na nag-empleyo ng mas mababa sa 10 manggagawa. Ngayon po, pag tinignan nyo, pag naglabas ng wage order, ang mga regional wage boards, barya-barya. Ngayon, ano ang tinutuntungan ng regional wage boards? Kasi hindi nila pwedeng sabihin, ang tinutuntungan namin dito ay ang demand of workers for living wages. Sino mabubuhay sa 50 pesos? Wala akong mabubuhay dyan. Kabilang ang Kamanggagawa Party List Group na nakipag-unahan sa Bills and Index Section ng House of Representatives para maghain ng mga panukalang batas sa unang araw ng 20th Congress. 8 landmark bills at 2 House Resolution ang inihain ni Kamanggagawa Party List Representative Eddie San Fernando para matapos na ang pakikipaglaban ng mga manggagawa sa isyu ng labor justice, wage equality. Kabilang sa inihain ni San Fernando sa 20th Congress ay kinabibilangan ng Minimum Wage Act, aalisin ang Provincial Wage System, Expanded Sick and Vacation Leave Act na naglalayo na mabigyan ang lahat ng uri ng mga manggagawa ng 10 araw na paid sick leave at 10 araw na vacation leave kada taon. Abolition of Labor Only Contract Act, naglalayong amyendahan ng Article 106 to 109 ng Labor Code para magkaroon ng job security ang mga manggagawa. Repeal of Assumption of Jurisdiction Act upang alisin ang kapangyarihan ng Labor Secretary na madalas na ginagamit para supili ng welga at unyon ng mga manggagawa. Micro and Small Enterprises Subsidy Program Act para matulungan ang mga maliliit na negosyante sa bansa. Registration Pay Act para magkaroon ng resignation pay ang mga manggagawa sa pribadong sektor na nagbitiw sa trabaho sa ilalim ng justifiable conditions. Strike rights for government workers. Aamyendahan ang Section 28 ng Civil Service Law na nagbabawal na sumali sa welga ang mga manggagawa sa gobyerno. Magna Carta o Barangay Health Workers para mabigyan ng tamang kompensasyon, security tenure at legal protection ang mga barangay health workers. Iniling naman ni San Fernando ang suporta mula sa kanya mga kapwa mambabatas na miyembro ng 20th Congress na suportahan ang mga panukalang batas na may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Makikipagtrabaho po tayo sa mga congressman, makikipagkaibigan tayo. Ipapaliwanag natin yung merits ng mga bills and resolutions na final natin. Papaliwanag natin yan, makikipagkaibigan tayo. Pero kung sakali pong umabot sa punto na kailangan makipagdebate, makikipagdebate ho tayo. Handa po tayo na tindigan yung issue ng mga manggagawa. Vic Suminta para sa Mata ng Agila, matatang, matapang, matapat.